Good afternoon sa lahat. Today is December 23, 2025. So, malapit ng Christmas at New Year. So, ang weather dito sa New Zealand is mainit. Summer dito sa New Zealand. Meron na akong nararamdaman na naman at nakikita ko. Ito ay sa ating bansang Pilipinas. Huwag tayo magtitiwala dahil baka biglaan na naman ito na magkalindol ulit. Dahil kung natatandaan nyo na yung una kong post, matagal na. Sabi ko, ito ay mangyayari sa Negros. So, nangyari talaga, hindi sa Negros, sa part ng Dumaguete. Nagkalindol ng 4.0. Pero ito ay malakas din, pero ganun pa man, basta Christmas at New Year mayroon talaga mangyayari ng mga tragedya. So sana lang safe lang ang lahat kahit na magkalindol. At kung lalakas itong lindol na to sa Negros, delikado, maapektuhan ang Guimaras at saka Iloilo. At saka especially summertime, laganap ang mga sunog kahit saan sa bansang Pilipinas. Dahil ito ay, kung naalala nyo na ang post ko dati ay nung nagkaroon ng bago mag solar eclipse, September 2021 na naginip ako. Natulog ako nung madaling araw, gumising ako ng September 21. Nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa akin. Ang natakpan niya na ang binabaan ng ating Panginoong Hesus walang iban kundi ang bansang Pilipinas. Natakpan ang buong bansang Pilipinas ng kanyang balabal. Nung nagsimula na yung natakpan, sunod-sunod na yung dumating ang mga bagyo, nagpaparid, baha, grabe, mga lindol. After ng sa Luzon, sa ibabaw ng Luzon ay sunod-sunod ang bagyo at saka baha. At pati ang Masbate tinamaan din. At ito ay bago lang nangyari ang bagyo sa Masbate, ito ay nagkaroon ng malakas na lindol sa Cebu, sa Daan Bantayan, Cebu, sa Bugo. Umabot ang pinsala, ang lindol, ang lakas ng lindol umabot hanggang Visayas. Buong Visayas ni lindol. Kasama na diyan sa amin sa Iloilo. So nag-warning din ako doon. Sabi ko magkakalindol sa Gimbal. Totoo nangyari sa Gimbal sa Iloilo. 4.2 nakalindol. So sabi ko, after ng Luzon, sumunod Visayas. Nag-warning ako dito before, sabi ko next is Mindanao. So September 21, nagrarally ang mga taga Cebu. Mga nagsisigaw, step down, BBM, step down, PBBM resign now. Bago mangyari ang malakas na lindol sa Cebu. So nagkaroon ng solar eclipse September 22. Yan ang nakita ko sa aking panaginip, na nagbaba ang ating Panginoong Hesus walang iban kundi sa bansang Pilipinas. Kaya nauna restore ang bansang Pilipinas. Sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na baha. Bagyong Uwan, Bagyong Tino, maraming mga bagyo na dumating sa bansang Pilipinas.
At saka dami din namatay sa Cebu. Hindi lang sa Cebu, sa part ng Visayas talaga. Marami na salanta sa baha. Dahil ang bagyong Tino, yan sinasabi nila na magpakatino na sana ang mga tao. Kaya namating si bagyong Tino, sumunod naman si bagyong Uwan. Si Uwan kasi kung tanggalin mo ang sa ibang salita kasing uwan is ulan. Kaya malakas ang ulan. So binaybay niya ang Visayas hanggang Luzon. Pero buti lang ang bagyo ay nawasak sa Sierra Madre. At naging low pressure naging bagyo na lang siya, hindi na sa super typhoon kaya kategory. So bago pa yon, ang bagyo na yan ay sabi ko next is Mindanao. So nag-warning ako before sa aking unang video ko. Sabi ko, ito rin si Sarah, nag-awit din doon sa Davao ata yung nag-awit o sa Cebu ba yan. Sabi niya, kami ay apoy na hindi na mamatay. Ano nangyari? Nasunog sa Davao Boulevard sa Piapi. Maraming nasunog na bahay. So after ng sunog, after ng lindol sa Cebu, sabi ko next is Mindanao. Nangyari ang lindol sa Davao. Hindi sa Davao City pero sa part ng Davao, sa Manay, Davao Oriental. 7.6. So 6.9 sa Cebu, 7.6 sa Mindanao. Buong Mindanao nilindol. So sabi ko naman sa video ko sa next naman, sabi ko pag after ng Mindanao ay kung either ang bagyo, ang lindol ay manatili sa Davao, Manay Oriental, ito ay, o kung hindi siya babalik sa Visayas, ito ay aakyat pa Surigao. So tama, nagkalindol sa Surigao. So butin lang walang nangyari tsunami at mahina lang lindol. So sabi ko babalik ito sa Luzon, sa Visayas. So dumating ang bagyong Tino at saka bagyong Uwan. Hindi pa nga na kasurvive sa lindol. Tapos sumunod naman ang bagyong Tino, grabe ang napinsala, grabe ang namatay. So na-surprise talaga sila for 30 years. Hindi nila naranasan na ganun kalaki ang baha. Kaya ang mga tao, ang kalikasan ay sumasabay sa investigasyon sa flood control project na nangyari sa Bulacan, sa iba't ibang lugar. Kaya ito ay ang kalikasan din ang gumaganti sa lahat ng mga mas pilit na pinababa nila si BBM at pinaparesign. So hindi pa natin alam kasi sa loob ng January 2025, February 2025, March 2025, April 2025, May 2025, June 2025, July 2025. Hanggang yan ang mga panaginip ko na puro lindol, bagyo, baha, sunog. Sabi ko, nag-warning ako, mostly na matatamaan ang lugar na letter C, letter B, letter M. So Cebu, Bantayan, Bugo, Mindanao, letter M, Davao. So yan ang front na mga lugar na sinambit ko noon. Sabi ko magdagdag ako ng letter D, letter A, letter M. So mayroon din akong dinagdag letter Q, letter O, letter H, letter A, at letter K. So di ba nagkasunog din sabi ko itong sunog baka tatawid ito sa China.
Itong mga baha tatawid ito sa either sa mga part ng mga Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Vietnam. So tumawid tumawid. Kasi pag ganun ang bagyo ang direksyon. Pero yung pataas siya papuntang China. So ganun din ang Taiwan, natamaan din ang malakas na mga bagyo. Grabe. So hindi ko lang alam kung matatandaan yung panaginip ko na may coming pa na World War, yung magkagira sa Indo-Pacific. Ito ay ang China, nagpalipad ng mga maraming missile sa aking panaginip. Nandun ako sa Taiwan, nandito ako ang aking katawan. Pumunta ako sa Taiwan. So nakita ko mga nagliliparan na missiles, hinabol itong eroplano ng Amerika or eroplano ng Japan. Kaya tinamaan ng mga maraming missiles, binumba sa Taiwan. Tapos sumunod yung doon sa lampas ng Taiwan. Kasama ang Pilipinas, nadamay din. So magkatotoo itong aking panaginip na magkagira talaga. At hindi lang sa Indo-Pacific, ganun din ang gira sa, kung natatandaan ko na may video din ako na isa. Sabi ko, una-una nagpakita ang ating Panginoong Hesus April 14, 2024. Ang sabi niya sa akin, nagkaroon ng, dito sa bahay na to, nagkaroon ng kulog kidlat. Pagkatapos noon, biglang lumitaw ang puting usok. Mamaya pumasok sa bintana. Habang ako'y natutulog, nakita ko talaga na pumasok ang ating Panginoong Hesus. So tumayo ako at lumuhod ako sa Kanya. At humingi ako ng kapatawaran sa aking lahat ng mga kasalanan. Kung ano man nagawa ko mulang bata hanggang lumaki na ako. So sabi sa akin ng Panginoong Hesus, tumayo ka anak, pinapatawan na kita. So niyakap ang ating Panginoon. Gin-embrace ko siya. Umiiyak talaga ako, totoo sa aking panaginip, umiiyak ako. Tapos sabi niya, bilisan nyo na. Umalis na kayo dito sa bahay na to, mayroong mangyayari. Umalis na kayo dito sa lugar na ito, mayroong mangyayari, malakas na lindol. Pinakamalakas sa malakas. Yan ang babala ng una ng ating Panginoong Hesus noong April 14, 2024. Sumunod itong panaginip ko bago maggira ang Israel at saka Iran. Nagpakita ulit ang ating Panginoong Hesus, nagmamaniyaw daw ako sa sakyan sa aking panaginip. Nakita ko talaga na nagliparan ang mga missiles, maraming missiles nagliparan sa langit. Sabi ng Panginoong Hesus, parang tinuturuan niya ako, sabi tingnan mo to, parang tingnan mo to. Nakita ko talaga na yung missiles nagliparan sa ibabaw ng kalangitan. So nag-warning din ako sa mga friends ko sa Middle East, sabi ko, mayroong mangyayaring magaganap na pinakamalaking digmaan sa Middle East. Ito ay Iran at saka Israel. So nagkatotoo talaga na di ba nakita niyo sa balita na nagliliparan ng mga missiles. So sabi ko, mag-stop itong gira, pasamantala lang, mag-start ulit. Either 2026 or 2027, 28. Ganon din ang gira sa Indo-Pacific. So matutuloy ang gira, World War 3, matuloy yan. So hindi man natin hiningi yan, pero ang payo ko lang sa lahat, repent in God and believe in God. Magbalik loob na tayo sa ating Panginoon at magdasal araw-araw at manalangin, magsamba, bumalik na at gumawa ng mabuti. Itigil na natin ang mga bangayan, mga away-away, kapwa Pilipino, nagbabangayan, walang pagkakaisa, walang pagkasundo-sundo, walang pagkaunawaan dahil sa politika, dahil sa flood control project at dahil sa mga Duterte, Marcos. So tapos ng termino, tapos na yung mga ano na yan, yung mga tapos na yung mga ano na yan, mga gira sa ano. Gano'n naman nila. So, ano lang siya, kailangan ano lang tayo. Kailangan mag-ano lang tayo, mag-focus na sa ating buhay.
Dahil dumadating itong mga pagsubok sa ating buhay at saka カードが投入されていません。 so mayroon kasi dumating dito eh. Meron kang mga so interruption kasi itong may dumating kasi. So yan lang mapapayo ko sa lahat. Lagi maganda, lagi magmamasid at lagi mamatiyag sa mga kalamidad. Especially papasok ang year 2026, hindi natin alam kung ano mga problema na darating sa ating buhay at darating sa ating mga paligid at saka kung ano ang ating mga tawag yan, yung madadatnan o mangyayari na hindi natin basta lagi lang tayo magdasal at manalangin sa ating Panginoon at saka gumawa ng mabuti at tama at tigilan na natin ang mga bangayan. Hanggat na walang pagkakaisa mga kapwa Pilipino, walang pagkakasundo-sundo, walang pagkamamahala ng kapwa Pilipino, ay huwag tayong magpadaig sa mga gumagawa ng masama. Patuloy rin tayo na mag-support sa ating PBBM dahil wala naman sa talagang ginagawa na masama sa ating bansa. Pilit niya ito na gawin niya talaga na maging lilinisin niya ang hanay, lalo na sa government. Para tayo unlad. Kaya hindi tayo unlad-unlad sa ang ating bansa dahil sa mga korupsyon, grabe. So talamak ng mga korupsyon na mga nangyayari. So hindi natin yan, hanggat na walang pagbabago, walang pagkakaisa ang mga tao, ay patuloy ang mga tragedya na mayroon pang mga tsunami, mayroon pang pinakamalakas na lindol na darating sa Pilipinas. Ganon din yun ang aking panaginip. Either ito ay February or May ba ito. Nakita ko sunod-sunod na lindol na mangyayari sa karagatan. Ito ay mayroon din sa sabog ng bulkan sa ilalim ng dagat, submarine volcano sa Pacific Ocean. Pero ay hindi pa nangyari. So mangyayari pa yan. Marami pa mga kalamidad na darating. Ang una-una ma-restore ang bansang Pilipinas at the rest of the Asia, Japan, kasama yan, China, North Korea, South Korea, Vietnam, Singapore, China talaga ang number 1, Taiwan. China talaga sakim. At saka sobrang sama ng presidente nila na kahit na teritoryo ng Pilipinas ay pilit pa rin inaangkin ng China na si Xi Jinping. Kaya patuloy lang tayo magmamasid, magdadasal araw-araw at manalangin sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay real. Ito ay September 20, 2021, nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa akin. Third time. First, April 14, 2024. Niyakap ko siya at saka tumulo ang luha ko talaga. Bago nagkaroon ng kulog kidlat, pagkatapos ng kulog kidlat, nagkaroon ng nawala ng ating Panginoong Hesus sa harap ko at bigla akong binuhusan ng mga yelo sa akin ulo, binagsak sa akin ulo. Nilalamig ako, summertime yan. Pero nilalamig ako. Nanginginig ako, pagising ko, maraming luha ang aking mga mata. Sabi ko, totoo ang aking panaginip na nagpakita ang ating Panginoong Hesus. So ito talaga, ito ang mukha ng ating Panginoong Hesus. Hindi biro, hindi ako na Third time na nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa akin. Una, April 14, 2024. Pangalawa,
bago maggira ang Iran at saka Israel. Ang pangatlo na nagpakita ang ating Panginoon sa akin ay bago magkaroon ng solar eclipse sa September 22. So bumaba ang ating Panginoong Hesus sa langit kasama ang millions of angels at tinaas niya ang kanyang kamay at nakita ko mga nagliliparan ng mga kaluluwa. Sabi ng ibang religion na magkaroon ng rapture. So walang mangyayaring rapture sa mga buhay na tao, only mangyayari sa mga kaluluwa. Kaluluwa lamang. So ganun pa man ay ganun talaga ang nakita ko sa aking panaginip. Hindi ako nagsinungaling, hindi ako gumagawa ng kwento lang dahil masama na gamitin ko lang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus para ipopost ko. Ayoko na sumikat ako na katulad nila ni Nostradamus, ni Baldwin, Ryo Tachoke, yung Japanese, yung si Bagaganga, at saka si Indy Pires na yung African na itim na puro Pilipinas ang tinitira. So, ang sa akin, besides sa ating Panginoong Hesus na pinapakita sa akin, mayroon naman akong sariling sa akin na nakikita ko sa aking panaginip kasi mayroon ako nakikita sa aking pagtulog, sa akin mararamdaman, sa aking katawan. At marami na akong mga panaginip na nagkatotoo. Yung 2011 earthquake sa New Zealand dito sa Christchurch. Nandun ako sa Saudi Arabia noon. Naginip ako na pumunta ako sa New Zealand pero hindi ko alam saan sa part ng New Zealand. Dumating ako sa lumang simbahan. Nakita ko ang lumang simbahan. Pag-akyat ko sa ibabaw ng simbahan, sakto talaga na gumuho maraming building na mga gusali ang naguho. Sabi ko mayroong magaganap na lindol, 6.7 ang lakas. Sakto sa aking panaginip. Nung dumating naman ako, tapos bumalik na ako sa Saudi Arabia, naikwento ko ito sa aking mga kasama. Sabi ko, mayroong magaganap na lindol sa New Zealand pero hindi ko alam kung saan. Nung time na nandito na ako sa New Zealand, naalaman ko na mayroon pala lugar dito. Kasi ang simbahan, kasi church, nangyari sa city. So Christchurch City. So kaya yung panaginip ko na yan ay nagtugma. At saka bago ito ang nangyaring lindol February 22, 2011. So sumunod itong nakaroon din ng solar eclipse nung time na yon. Ang araw ay nilamon ng dilim at konti na lang natirang liwanag sa ibabaw. Sabi ko mayroong magaganap na pinakamalakas na lindol na tatama sa isang lugar pero hindi ko alam kung saan. At saka mayroong magaganap na baha. Kung hindi ito baha, tsunami. So nagkatotoo ang aking nakita sa araw. Pero hindi ko ito nakita sa panaginip, nakita ko talaga sa solar eclipse. Ngayon, nandito na ako sa ang nangyaring lindol sa Japan. Maigit 9.0 ang lindol, malakas. So sabi ko mayroong magaganap na lindol na mangyari sa dagat. Na-surprise talaga sila, ang dagat ang sumira sa Japan. March 11, 2011. So natapos na yung kontrata ko sa Saudi Arabia, bumalik ako, sabi ko magpasya ako na pupunta ako sa New Zealand, subukan ko. So dumating ako dito sa New Zealand 2016. So naginip na naman ako. Nandun ako sa ilalim ng lupa, sa mga fault lines, doon ako sa mga kabundukan nagpunta. Nakita ko ito na nagkakaroon ng malakas na lindol, gumalaw itong mga fault line. So dali-dali ako na umakyat sa ibabaw ng lupa, baka maipit ako. So sakto paglabas ko, nagkalindol ng malakas. Sabi ko, nung nagigising na ako,
Sabi ko sa kasama ko, sabi ko, mate, mga kaibigan, mayroon magaganap na lindol. Sabi niya, guni-guni mo lang yan, di totoo yan. Baliktaran yan, kabaliktaran, sabi sa akin. Sabi ko, sige, tingnan na lang natin. Basta totoo ang aking panaginip kasi lumabas ako ang aking katawan sa aking espiritu sa aking katawan. Nandun ako sa ilalim ng lupa, nakita ko eh. So, totoo nangyari ang lindol sa Kaikoura, kabundukan eh. So, naguho talaga ang mga bundok doon. Nandun din ako nung mga ilang buwan din ako mga isang taon din ako nagtrabaho sa Kaikoura. Dahil sa renovation. Lahat ng mga nasira ng lindol, nandun kami sa mga tunnel, release ng train. Ni-rebuild namin lahat yan. Pero hindi naman kami lahat. Yung sa amin may mga portion lang. So, nasign ako sa Kaikoura. So, kung alam natin, nangyari itong lindol ulit. Itong lindol noong December 8 ay may tendency na magkukunik ito sa bansang New Zealand. Kasi ganun nangyari noong 2011, nagkunik silang dalawa. Nauna ang New Zealand, na sumunod ang Japan. Ngayon, nauna naman ang Japan, susunod ngayon ang New Zealand. So, connecting ang earthquake. So, nangyari ang earthquake sa South Island noong 2011 sa Christchurch. 2016, November 14, nangyari ang lindol sa Kaikoura. So, may tendency ang next na lindol na mangyayari sa New Zealand ay dito sa part ng Wellington, North Island. Kasama yan sa Gisborne, kasama yan ang Palmerston, Palmerston North, Bay of Plenty. Tatawirin ang lindol yan, galing Wellington. So, yun ang nakita ko rin sa aking panaginip. Hindi ko lang matatandaan kung anong... Basta September ko to na nakita sa aking panaginip na marami ang nandun kami sa dagat. Sakay kami sa may bangka. Tapos sabi ko, bakit ang mga hayop ay umakyat sa kalupaan? Sabi ko, mayroong magaganap na malakas na lindol na mangyari sa karagatan. Ito ay magkaroon ng tsunami. So, sabi ko, mangyayari ang lindol either madaling araw or night time. So, ingat-ingat sa perimeter, especially ngayon bakasyon, sa karagatan, mag-ingat talaga. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang lindol sa New Zealand. Nag-warning din ako doon, dito. So marami din ako nakita dito na pagpula ng langit, kulay dugo. Dito sa part ng New Zealand, dito rin, 2 beses. So mayroon naganap talaga. Sabi, pag magpula ang langit kasi parang kulay dugo, magkaroon ng baha, ng bagyo sa mga windy or super typhoon, gano'n. Or magkakaroon ng volcanic eruption. At saka mayroong masunog na magaganap. So nagkaroon ng sunog talaga dito lang malapit sa amin. Dito sa Christchurch. So nagpagpula ng langit, nagkaroon ng sunog sa Kaikoura. Nagkaroon din ng sunog sa dito sa Hanmer Spring. Pagpula ng langit. So nagpula ulit ang langit 2 beses. Sabi ko, mayroong magaganap na sunog ulit. Ito ay nangyari ito sa Papanoy, Christchurch. Sumunod ito sa Hitstone Street, Christchurch pa rin. So ngayon wala nang nagpulang langit. Sabi ko, gaya na nangyari doon sa Plaquel natin. Nandun ako sa Plaquel nagtrabaho last year ago. Ganitong panahon din. Nagkaroon ng sunog sa Craigieburn, malapit sa Plaquel. So 3 days before, bago mangyari ang sunog, nakita akong langit na bakit kulay pula, kulay parang pulang-pula talaga. Iba yung pagkapula niya, kulay dugo talaga, pulang-pula. Sabi ko sa kasama ko, mayroong magaganap na masamang panahon. Malakas ang hangin yan pag ganyan. At mayroon din magaganap na sunog, malaking sunog, pag ganyan pulang-pula, buo talagang pula-pula. Sabi ko, nakakaiba to.
So 3 days before, bago yung mangyari ang sunog sa Craigieburn, sa Plaquil, dito lang sa lampas lang sa kabundukan doon. Sabi ko sa umaga pa lang, ang init ng aking katawan bago mangyari ang sunog bago 3 days. So unang umaga na yan, 3 days na. Nung nakita ko nagpula ang langit, sabi ko sa kasama ko, ano ba, may lagnat ba ako? Bakit ang init ng katawan ko? So naligo ako, hindi man ako nag-towel. Kumbaga nag-short lang ako, lumabas lamig na lamig doon sa kabundukan. Dahil may snow pa doon. Yung kasama ko, balot na balot. Sabi, hindi ka nilalamig. Sabi ko, hindi naman. Naginom ako ng gamot. Akala ko may lagnat ako. Parang mainit ang katawan ko. Iba yung init ng katawan. Tapos sabi ng kasama namin mga puti, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nilalamig? Sabi niya, kami balot na balot, may jacket pa kami. Ikaw, isang t-shirt lang, hindi ka pa nilalamig. Sabi ko, ang init na katawan ko. Parang may something na mangyayaring sunog. So nagtrabaho na kami. Tapos umaga pa lang may naamoy ako na parang amoy usok. Sabi ko, baka ano ito? Sabi ko, baka sunog. So naganap ang sunog alas 10 ng umaga. Sunog talaga. So nasunog ang Plaquil sa Craigieburn. Matagal na po lang 3 days pa kami. Dapat uwi kami ng Friday kasi Friday nangyari yan. So Thursday nangyari, Friday, Sabado, babalik na kami sana sa Christchurch. Hindi kami natuloy kasi hindi pa napula ang sunog. Nagkaulit-ulit ang sunog. Nagtatalon-talon ang sunog kasi malaki ang sunog. Wildfire. So totoo nangyayari kasi yan ang lagi kong kadalasan na makikita. Lakat man to. Ha? Naglakat. Bayda sila. Ulam siya skill so. Ha? Skill so. Ano ni daw? Buot nga rakaw. Di Ngara, pero galing pang finishing to. di naman naman. So ganun na nangyari. So pagkatapos nun, kaya marami akong mga nakikita, mga bagay-bagay. Ganon din nandun ako sa Iloilo, sa amin, sa lugar namin. Nung naglakad kami ng aking kapatid, sabi ko maghanap kami ng boarding house. Pagpasok ko pa lang sa isang area, sabi ko, wag. Sabi niya, bakit wag? Ang ganda dito, maraming mga gandang mga bahay. Sabi ko, hindi mo nakikita, delikado sa sunog. Dikit-dikit ang bahay at saka yung daan, ang kitid. Pag nangyari ang sunog, kung nandun ka sa dulo, hindi ka makalabas dito. Sabi ko, atras tayo, atras, delikado. May magaganap na sunog. After 1 month, nagkasunog talaga. Totoo. Nung bago magsunog, nagising ako, nagkaroon ng tinatawag na na yung mga nung time na yun, umaga, madaling araw, nagising ako. May gising-gising, parang may nagbulong sa akin. Sabi ko, mayroong magaganap na sunog. Pagising ko, wala naman sunog, sabi ko. Tumingin ako sa paligid, wala naman. Tapos narinig ko yung mga aso, tawal ng aso. Ang ingay ng mga aso, mga pusa. Parang hindi sila magpakali. So ang ginawa ko, nag-ihi muna ako, tapos bumalik ako ng higa. Pagbalik ko ng higa, meron ako narinig na sunog. Pagtingin ko sa bitana, ang laki na ng sunog. So sa loob ng dalawang oras, 60 kabahay ang naubos. Yung lugar na yan na papasukan sana namin na maghanap kami ng boarding house. Kung hindi ko pinigilan ng kapatid ko, damay kami. So naghanap kami ng ibang boarding house. Dito kami nakahanap sa Riles, diyan sa Lapas,
lapas sa likod sa eskwelahan ng Western Institute in Technology sa WIT. So totoo nangyari. Ganon din nangyari sa sinabi ko sa aking kapatid, sa aking kaibigan na kasama ko sa trabaho. Sabi ko ran, yung hotel na tinatrabahuan na yung asawa ay masusunog. Alas 2 ng madaling araw, third floor bandal dulo, yung pinaka-last na room, yan ang masunog. So umaga pa lang, after mga 1 month, dumating siya sa umaga pa lang, sabi niya, takbo sa akin. Sabi niya, Lin, naalala mo ba kung ano nang sinabi mo sa akin? Masunog yung hotel na tinatrabahuan ng asawa ko, totoo sinabi mo. Hindi ako maniwala sa iyo, pero sa sinabi mo, nagkatotoo. Sabi ko, talagang yun na, hasta hanggat na umuwi ako ng 2014 umuwi ako, November, na naginip ako na natulog ako, kinabukasan flight ko na sana pa Saudi Arabia, pabalik na ako. Pagtulog ko ng 2014, sumakay ako sa eroplano. Ang eroplano, nakita ko na bumagsak sa dalawang isla. Ito ay nangyari ito sa itong eroplano ay Malaysian Airlines. Nanaginip talaga ako. Sumigaw ako, talon! Tumalon ako sa isla, binasag ko yung bintana ng eroplano, tumalon ako sa bintana. Ako lang isa ang nakaligtas sa tragedya nung Malaysian Airlines na lumubog sa dagat. So hindi pa nangyari yon, dumating na ako sa kinabukasan, flight ko na papuntang Saudi. Sabi ko sa mga anak ko, baka makatotoo ang panaginip ko na makaras ng aeroplano. So nandun na ako sa Manila, na-delayed ang flight namin. Dapat ang flight namin alas 10 ng gabi. So nag-change flight ang aeroplano dahil may problema ang makina. So turbo jet ang pinalit, kasi dalawang flight ang na-cancel eh. So ang nangyari, alas 4 madaling araw na kami nakalis galing sa Pilipinas papuntang Saudi Arabia. So sana, dudusan ako, sana ako Panginoon, sana wag na mangyari na makaras ng aeroplano sa panaginip ko. So walang nangyari sa akin, dumating ako sa Saudi na safe ako, walang nangyari. So after 1 week, nabalitaan ko itong Malaysian Airlines, na-crash talaga sa Indian Ocean sa pagitan ng dalawang isla. Walang na-survive, lahat patay lahat ng pasahero, pati piloto, lahat stewardess, mga pasahero. So nakwento ko to sa aking mga kasama, sabi ko, kinabahan ako, kala ko makarash ang aeroplano ng Saudi Airlines, pero mali pala. Baka ibang aeroplano na sinakyan ko sa aking panaginip, na-crash talaga siya. So totoo nangyari talaga ang pag-crash ng Malaysian Airlines 2014. So totoo. So lahat na mga nakikita ko, ito ay nagsimula nung na-disgrasya ako, December 21, 1995, nasunog na ako. Third degree burn ako, so wala na akong buhok. Ubos to lahat, ubos to lang aking nalitson ako. Nasunog ang aking buong katawan. Sumabog 2 kilong pulbura. Nabuhay ka pa. Patay ang isa, ako lang nabuhay. So nag-anniversary ako December 21, 1995. So salamat talaga sa ating Panginoon na niligtas ang buhay ko sa kamatayan. Marami na akong pagsubok, kumbaga ang sabi nila matibay mo. Kumbaga sabi nila siyam na buhay na daw ang siyam na buhay na daw ang pusa. Ako lampas na, nasa maigat 30 na kandal na naubos ko. So buhay pa rin ako. So talaga, dahil may plan ang Diyos na gamitin ako, kung anong plano niya sa akin, anong ang tungkulin ko. So kahit pangit na ako, pero at least buhay ako. Dati kasi ganun ako eh, hindi ko na maunat ang liig ko dahil nagdikit to lahat, nasunog ako eh. Ito, nagkiloid to. So ang ginawa ko, exercise ako. So sa tulong ng aking father, dahil ang aking father ay doktor, at nagbili siya ng Plamasen na pangaplas sa sa balat, saka sa mukha ko, saka yung aking ay sukal na gatas ang aking iniinom. So salamat sa Diyos na nabuhay ako. So marami pa ako sana ikwento sa inyo, kaso mahaba na yung video ko, hindi ko na ma-upload ito ng matagal.
nahirapan tayo mag-upload pag sobra lampas isang oras. So maraming salamat at keep watching lang at panonood. So i-upload ko ito sa aking sa aking YouTube, Batang New Zealand 76. Search nyo lang Roland Yopre. Saka i-upload ko nito sa TikTok, i-upload ko rin ito sa aking Facebook. So maraming salamat sa panonood. Lahat ng aking kwento, hindi ito ay kwentong barbiro, ito ay lahat totoo na nangyari, real na story. At sa mga panaginip ko, marami pang mga panaginip ko na hindi pa nangyari, nagkatotoo. Marami pang mangyayari, darating ang mga malakas na rindol, bagyo, baha, sunog, tsunami, saka sasabog ang mga bulkan sa ibabaw ng lupa. Sasabog ang bulkan sa ilalim ng dagat, magkaroon ng tsunami. So aware lang tayo, year 2026 papasok na. Kung gaano katindi ang year 2025, mga tragedya mas malala pa sa year 2026. At mayroong pang magaganap na digmaan sa akin, bago lang panaginip ko. Mayroong isang bansa na naghanda na sila ng lahat ng kanilang mga panggira. At saka lulusob na sila. So, hindi ko alam kung anong country ito. So sa aking panaginip, kasi nakita ko ang flag nila pula. Pula ang flag, may mga bituin. So either ito ay China. So kung maglusob ang China, so prepared lang sa gira na mangyayari sa Indo-Pacific. Damay ang lahat na Asya. Pero huwag tayong mag-alala dahil maraming tutulong at ang ating Panginoong Hesus ay magpo-protect sa ating bansang Pilipinas laban sa mga bansa na magsasakop sa ating bansa. So dito na lang at maraming salamat at sa pakikinig at support my video, like and share my video if you want, or gusto nyo na i-subscribe ang aking YouTube para dumami ang ating mga, kahit like lang masaya na ako dyan at makikita rin ng iba at ma-share ng iba ang aking video. So maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Merry Christmas and advance Merry Christmas and advance Happy New Year. So magbago na, maglagi magdasal na tutuhanin natin ang ating pagbalik loob sa ating Panginoon. At hindi ito biro. Dahil ako 3 times ko na nakita ang ating Panginoong Hesus. Hindi ako nagbibiro, hindi ako na nagkukwento-kwento lang. Ito ang ating Panginoong Hesus. Yan ang real na mukha niya sa panaginip ko. Sa first na panaginip ko, second panaginip ko, third na panaginip ko, siya pa rin. Walang pagbabago. Gwapo na tao. At saka kasing laki lang natin. So salamat. At tutuhanin natin at believe in God and repent in God bago pa mauli ang lahat. Dahil napakatindi pa ang mangyayari sa next year. Hindi naman natin hiningi yan, pero kusa yan darating. Dahil ang kalikasan ay hindi natin hawak. Hindi natin ang hawak ang mga hangin, tubig, lupa, apoy. At basta lahat ng mababala ko ay yung mga iba hindi pa nangyari, mangyayari pa yan. Pinakamalakas sa malakas na bagyo. Pinakamalakas na malakas na lindol na darating. Pinakamalaking baha, pinakamalaking mga sunog, laganap. Dahil kaya nagkakalindol sa atin sa bansang Pilipinas dahil ang langis sa bansang Pilipinas ay mainit. Ngayon dito sa Middle East ay unti-unti nang papalitan ng tubig. Ang langis nila dyan, mawawala yan. Pag nabuksan na ito sa Pilipinas, totally operation na talagang langis sa Pilipinas. So ang China babagsak yan, Russia babagsak yan. So, marami pang mga bansa na babagsak yung mga masamang mga ginagawa sa kanilang kapwa, sa kanilang mga mamamayan na bansa. Ito ay Russia, ito ay China, ito ay North Korea. Yung Iran, dahan-dahan na lumulubog. Dati sila ang pinakamayaman sa langis. Saudi Arabia, unti-unti yan, ubos yan sila lahat. Mawala ang langis nila, babalik sila sa back to zero, maging tubig yung kanilang lugar. Lagi na lang papalitan ng ulan, wala nang yan. Kasi ang Pilipinas mainit,
dahil sa langis sa ating bansang Pilipinas. Napakarami. Deuterium, andyan sa Surigao. Lingguasan Mars, andyan ang crudo, methane gas. Ang gas, andyan sa Sudo-Sudo and Tawi-Tawi. Ang gasolina, andyan sa Palawan. Sa lampas ng Palawan, mayroon din sa Luzon. Dito sa ibabaw ng Luzon, mayroon dyan hydrogen. Dito pa sa ibabaw ng malapit sa Sierra Madre, mayroon din dyan. Hindi ko alam kung anong langis dyan. Basta nakita ko na ito, yung libro ng Aklat ng Langis noong 1999. Pero nung time na yan, wala pa mga cellphone, pwede tayo makabidyo. Ngayon, kung makauwi ako, pilit kong hanapin yon at saka videoan ko. Para makita nyo ang tuburan ng langis. Ang main source ay bansang Pilipinas, wala sa ibang bansa. Kaya nakita ang ating Panginoong Hesus na bumaba ulit sa bansang Pilipinas. Kaya sunod-sunod ang pag-restore. Lindol, bagyo, baha, sunog. Maraming nagaganap na mangyayari. Hanggat walang pagkaisa ang mga tao, walang pagmamahalan, ito ay magaganap ang mga tragedya na napakadindi. So hanggat mag-iyak na ng tao at wala pang nangyari na the big one sa Pilipinas, mangyayari pa yan. So hindi natin masabi kung saan. Either sa Luzon, sa Visayas, o sa Mindanao. So maraming salamat at support my video and like my video. Subscribe my video sa aking YouTube channel sa Batang New Zealand 76. Roland Yopre sa YouTube. Share and like my video. Thank you. At saka sa TikTok at saka sa Facebook. Maraming salamat. God bless you all. Paalam.